kaya ng Amerikang buwagin ng ICC. And who knows? Kasi si PRRD at saka si Trump ay, magkaibigan naman yung mga yan. Hindi natin alam, syempre kung may mga plano man yan, behind the scenes, hindi naman nila sasabihin yan. Hi, how are you, mga palangga? Oh my goodness, andito na naman ang inyong Lola. Alright, so pumuti ang buhok natin today. Yes, are you there yet? Sana nandiyan kayo at sana naka-public tayo. So hindi ko kayo nakikita. So magsa-start ba tayo? Alright, so nakikita ko na kayo. Okay, mga palangga, patuloy ang ating laban sa mga bangag. Nasaan si Inday Sara? ICC, mabubuwag na. Talagang hudyat na ang, ang nakaakmang pagbuwag sa ICC. Bangag, takot na malagay sa garapon. Okay. Alright, so Saturday, ngayong araw ay Saturday sa Pilipinas. Kung saan ay 2 days from now, ay magpapakalat na uli ng kasinungalingan si Bangag. Right? Pero tila bagang takot na takot siya mailagay sa garapon. Okay? Dahil nga, well, pag presidente ka naman, lalo na pag bangag ka, talagang dapat, talagang dapat protektahan niya yung, yung pagiging addict niya. Kasi, kung ako nga, mga kababayan, ako nga, hindi nga ako presidente, gusto ko ipagorgor ng mga bangag, ng presidenteng bangag. How much more pa si Bangag? Galit na galit ang tao sa kanya. Gusto siyang ilagay sa garapon, gawin siyang bagoong. Right? Goat trophy, I love that. I like that jewels. I don't know anong kapalit ng jewels na yan, but thank you for that 1,000 jewels. Jewels. Okay, jewels. Slang tayo, like ghetto slang. Katulad ni Tungaw. Okay, dok. So, mga kababayan, an hour ago, ay naghanda na ang mga pisot. Ang mga pisot, taga ditong pisot makakaharang. Ang mga dalawang pisot dito sa zona ng kanilang amo na Addictos Benedictos. Di ba? Yung unang ulat nila, naghanda sila ng 20,000 na mga pisot na mga pulis para daw i-secure ang wala namang kwentang buhay ni Bangag. Alright? So ngayon, mga kababayan, ayan, Nikki Busa, another jewels. Thank you for the super jewels. Alright? Thank you, palangga. Nikki and Bossing. Okay, this is amazing. Parang TikTok. I have to appreciate you guys or else walang jewels. Okay? So anyway, highway. Mga kababayan, right? So yan ngayon, ang mga pulis at nagsasaludo-saludo sa isang, titignan natin yung balita, no? Nakahanda na ang mga pisot. Magboboses na tayo. Erich, Bentungaw. Nakahanda na ang 20,000 mga pisot na puprotekta sa isang Addictos Benedictos na si Bangag. Ayan, no wonder ang mga krimen ay pakalat-kalat, ay paulit-ulit ang krimen sa bawat lugar kung nasaan kayo naroroon. Nako, talaga to si Veni, mukhang mapipressure ako na mag-counter zona, no? We'll see. Dito may mga kasi busy-busy yan talagang alindog ko, pero sige lang. Kagigising ko lang actually. Ang aga ko nagising, Lola, na talaga ako, baliktad na yung mundo ko, di ba? Alright, so it's like mag 2:30 a.m. so kagigising lang ng alindog natin. Sabi ni Aqua Bebs, balita, nagkakagulo na sila sa loob ng palasyo. Lagi naman sila nagkakagulo, palangga. Lagi naman sila nag-Addictos Benedictos. So kaya ganun ang eksena nila. Pero alam naman na, hindi natin alam, pero nakita nyo diba yung dramatization na kakasuhan si Tambaloslos, pero pinaliwanag natin yan kagabi, kakasuhan ng ombudsman, kinasuhan ng ombudsman, chuchu-chuchu, pero wala namang probable cause. And later on, sabi nila, okay, wala kaming nakita. Katulad last year na ginawa nila, walang maipapakita na guilty si Tambaloslos. Alright? So, goodbye na. Para lang niya magamit sa SONA.
At kung nakikita nyo, yung mga galawan ngayon, even yung mga nagpe-pretend na akala mo Duterte, well, shout out na natin ng PGMN, okay? Bakit ba? PR. Mukha sila ngayon ay PR ni Satanas. At di ba nga, kasi ang alam naman nila niyan, ang punot dulo ng pagnanakaw ay si Marcos Jr. Kaya you unfollow that page. Ginagago lang kayo niyan. Akala nyo yan, sila, yung PGMN. Shout out sa inyo, putang ina. Talagang gusto nyong ilaban, kung you talk about corruption, mga slang-slang kayo dyan, pero ang mga utak ninyo, okay, mga utak tungaw. Bakit si Romualdez lang ang inyong tinututukan? Unfair naman yun kay Romualdez. Kay Tambalosos, paano naman si Tita Lisa? Si Tito Bongbong na bangag? Magtigil ka nga dyan, Franco. Diyos ko po, magpatigil-tigil ka dyan sa kajotahan na yan. Isama mo na si Bongbong, yung dati mong amo. My goodness. Huwag na kayo magtiwala sa mga ganyan. Dahil ilang beses tayo nabudol, mga kababayan. Marami nagpapanggap na kunwari para kay Inday, para kay ganito, para kay ganyan. Pero ang iba sa kanila ay PR. Right? So, yan ngayon. Kasi kung gusto ko lumalaban ka para sa kataong bayan, ang isang vlogger or whatever, kung ano man ang gusto mo, isang Pilipino, 'di ba, na nagtatatalak sa social media. Hindi mo hindi mo i-set aside ang mastermind ng Ang mastermind ng pagnanakaw. Alright? Hindi ko pa alam yung paksilikan, hindi ko pa nababasa yan palangga. Alright? We'll talk about that later. Babasahin ko muna, hindi ko alam ang punot dulo niyan. So, I cannot comment. Alright? So, anyway, mga palangga, mga kababayan, so yan ngayon, ano na naman ang idagdag di bangag sa sonan niya? Nagdagdag ng 60 pesos. Mga ngiwi, mga kapwa kong ngiwing, mga kawatan, nagdagdag tayo ng 60 pesos sa ating mga manggagawa sa Pilipinas. Saan saan aabot ang 60 pesos na dinagdag nagdinagdag ng bangag administration? Mula sa how much? Mula sa 609. Isasama niya yan sa kanyang sona na siya daw ang nagsulat. Right? Ang 695 ay naging 755 ayon sa wage order number bilat-bilat 008 ni Satanas. Right? No, 65 lang ang nakalagay. 60 lang, mga kababayan. So itong ibibida ni Bangag. Kaya itong mga polis na to, pera na naman yan, ng bayan. Siyempre, kailangan gwardya ng adik na presidente habang bumabaha kayo all over the Philippines. Ang may baha sa Davao na ginagawang politika ng mga bangag. Nang ang na-highlight ng mainstream media, ang baha sa Davao. Alam mo, natira ako sa Davao. Alam nyo yan. 'Di ba? Dahil taga Davao ang aking Choba Chuchu, okay? Natira kami sa Davao even before. Talagang binabaha ang Davao kapag tuloy ang baha kasi lalo yung lugar ng Palangga medyo bulubundukin, hindi ko na mention pero hindi naman sila makakapasok doon sa namin sa aming isang pasong lupa. Isang paso lang naman yung lupa doon. Okay? So bumaba talaga ng pero nag-ano din, na humuhupa din. Ang punto de vista ngayon, nasabi, nasaan si Sara? Nasaan ang mga Duterte? Bakit bumabaha? Ayun, nandun sa Europa. 'Di ba? Bakit si Sara ang hinahanap nyo? Mga putang ina kayo. Mga jutang genemis talaga to, mga adiktos na to, mga ngiwi, mga yakmo, mga babalu, ang ngingit pa nyo talaga. Pare-pareho kayong manang-mana kay Lisa Satanas nga nget pa. Right? May nabasa akong article na nagpapaliwanag, shinare ng ating mga palangga dyan, ating kay Doc Lorraine ko nabasa yon. Yung maganda yung paliwanag na ang reason, which is totoo, ng pagbabaha sa Davao dahil tuloy-tuloy, dahil nga talagang yung may explain siya na in layman's term na yung lugar na yun, which is particular na bina, ay talagang sa Ilonggo, ginasalod niya tanan nga tubig mula sa kabundukan. Nadoon siya sinasahod niya ng bongga-bongga. Basahin natin. I think mas maganda kasi very intellectual.
ang kanyang sinabi. Para maintindihan natin. Right? Okay. Mga kababayan, narito na ang inyong palangga. So, ang explanation dito, dahil nga, mga gago nga, ito wow, Davao pala yan. Okay. Ang sabi daw kasi, yan ba mga Duterte? Yan ba ang lugar ng mga Duterte? O bakit binabaha? Ibig sabihin, pag lugar ni PRRD, dapat hindi binabaha. So, yes, Cat Basin ng Davao. Tama, sabi ni Jack Sparrow. Ito nga yung explanation dito. Sabi niya, akala namin hindi binabaha ang Davao. Nakakatawa basahin yung mga comments sa mga non-residents na ginagawang political punchline ang pagbabaha sa Davao. Before you make it about politics, let me educate you on the geographical reality of Davao City's flood. Bilang isang native Davaoenyo, ako di man ako Davaoenyo talaga. Since birth, ito ang totoo, hindi yung nakikita sa mga out of context viral videos. Kasi gusto lang talaga nila pasamahin si Inday Sara. Dahil si Inday Sara nasa Europa, di ba? Nasaan si Sara? Nasaan si Basti? Andun, nasa PDP laban. Nagsalita na naman ang ating palangga. First, Davao City is a massive natural catch basin. Hindi lahat, sinasalod niya, yung explanation na ginasalod niyang tubig mula sa kabundukan at kung saan man. Hindi lahat ng baha sa Davao ay dahil sa ulan. Sa mismong syudad, kadalasan tirik ang araw sa downtown, pero binabaha. Bakit? Dahil sa upstream rains, uulan sa bukid. Davao sits at the mouth of major river systems. Kapag walang tigil ang ulan, totoo yun, kasi naranasan ko, nandiyan kami. Kapag walang tigil ang ulan sa mga kabundukan, lahat ng tubig na yan ay bababa at aapaw sa mga ilog, pababa sa Davao Gulf. Natural catch basins talaga ang ilang parte dito. The water is not coming from our drainage or from our drainage. It's mountain runoff funneling straight into the city. Second, the water is violent but it recedes incredibly fast. Hindi, medyo, na lang naman pala to. Totoo, ang flash flood sa ilang parte ng Davao ay nakakatakot dahil malakas ang current. Kaya may mga sasakyan at mga bahay talaga na inaanod. But here's what outsiders, mga yakmo, don't know agad-agad na nawawala ang baha sa Davao. Bumababa ka agad. Kahit gaano kataas ang tubig galing sa bukid, hindi kami nakakababad sa baha ng ilang araw o linggo. Our flood control and quick draining topography ensure that once the upstream runoff passes through, the water clears out almost immediately. Lastly, we have proactive disaster management. Bago pa man umapaw ang ilog, umandar na ang mga early warning system natin. May Serena, Recorrida at preemptive mandatory evacuations na pinapatupad ng RRMO, Control Disaster Chucho. Hours before the water peaks. We don't just wait for the flood, we anticipate. Kaya next time you comment, hindi niyo muna ang geografiya ng Davao City, Okay, I'll comment about it. Okay? So nga hinahanap nila si Inday Sara. Saan si Inday Sara? May baha sa Davao. Ang daming baha. Andun si Sara. Nag-Europa. Yung mga nababasa nating mga kajotahan. Alright. Unang-una, hindi lang sa Davao ang baha at ipiniliwanag na nga ng mga Davaoenyo yung reason. Okay? Pag tuloy-tuloy, dahil catch basin, sinasahod at later on nawawala na rin. At hindi galing sa mga drainage o dahil walang mga flood control infrastructures. Alright? Iba yung baha sa Bulacan na hanggang ngayon, umulan bumagyo, baha pa rin sa bayan ni Judas, Joel Villanueva. At sa iba pa, sa Cavite, kung saan pa mang panig ng Pilipinas na ang baha dahil sa flood control money o project na hindi natuloy o hindi natutuloy o hindi nasisimulan kasi mga kababayan, ninanakaw ng mga walang hiya na kawatan na kasabwat ni Bangag. Sabi niya Jimmy Mendoza, bumabaha din po sa Antique. Kahit po dito sa Japan, nagbaha, umuho pa agad kasi hindi magnanakaw yung gobyerno, sabi ni Tina Sugar. Exactly. So mga kababayan, hinahanap na si Sara. Well, alam na natin, hindi naman ako nagagalit, mga jotang genie na talaga nila. Sa Pililla Rizal, binaha din daw, sabi ni Jack Sparrow. May kaibigan ako dyan sa Pililla. Nagbo-voting pa kayo dyan, papunta ng isla. Anyway,
Well, bakit hindi si Bangag ang hinahanap niyo? Pumantay na ba yung paa niya? Si Bangag ang may hawak ng pera ng bayang mga Jotang Genemis kayo. Bakit si Sara ang ang sabi niyo nga, si Sara, hindi sabi, nakalagay sa Constitution, nag-aantay lang siya na mailagay sa garapon si Bangag. Yan ang trabaho ng Vice President. Kahit anong gawin yun, nakalagay sa Constitution. Actually, kahit walang gawin si Sara, pero may mga proyekto siya, meron siyang mga school project, what do you call that? Yung balik eskwela ba yun? O yung mga bags na binamigay sa mga bata, nagkakaroon siya ng tree planting, nagkakaroon siya ng libreng sakay. Actually, si Sara, kahit na umupo na lang siya at magbakabakasyon na lang siya, kung makapal ang mukha niya, nakatulad ni Hitad Robredo, pwede niyang gawin yon. Maglusong-lusong sa baha, di ba? Anong gusto niyo? Si Sara maglusong-lusong sa baha para masabi natin, ay, ang galing-galing naman ni Inday Sara, naglusong sa baha. Katulad ni Robredong 10 kilograms yung kipay. Di ba? Naglusong-lusong sa baha, naglusong-lusong, naglakad-lakad sa pilapil, mga kaputahang ganon. Gusto niyo ba ganon si Sara? Hindi naman ganon si Inday Sara. Okay? Uma-action siya at hindi niya trabaho ang lumusong sa baha. Yan ba ang sukatan ninyong mga yawa kayo? Kailangan lumusong siya? Oh, sabi ni Agnes Roble, 3241. Hi, Palangga Marlica. I'm from Davao City, na area sa Davao nga bahaon. Ba't mo subside dayon? Yeah, subside, what is subside in Tagalog? Palangga. Maundang dayon, no? Yung, mawawala yung baha, okay? Ang tubig. Okay? Huhupa. Yan, sa Tagalog. No need hanapin na saan si Sara, si Baste. Ang mga Duterte proactive ang in charge sa CDRRMO. Exactly. Si Inday nandoon ngayon sa UK, kaharap ang ating mga kababayan na hindi magkamayaw para makita si Inday Sara. Okay? Kaya siya pumunta doon, hindi siya dapat mamasyal. Siyempre, kasama na rin. Kung ako naman si Inday Sara, nasa Europa na ako, enjoy ko na yung Europe. At personal naman yung pera yun. Sinabi niya, hindi yun galing sa gobyerno. Tangina ninyo. Si Bangag na mamasyal, pumupunta ng Amerika para magsuyop, para mag-itot-itot, para magbulak-baliktad sila kasama si Satanas, hanggang sa nagkandamatay na nga si Tantoko. At pera ng bayan yun. Tapos si Sara, pinakikalaman. Huwag yung pakikalaman si Sara. Asa kayo mga yawa kayo? Huwag yung pakikalaman. Pag pinakalaman nyo si Sara, mamalasin kayo. Malalagay kayo sa garapon. Mamalik natin yung garapon nila mga kababayan. Pwede ba? Okay, hi, opinion at saka opinion PHTV and Gorgor Zoro. And Ron Rada. Tama ka ma'am, ba't si BP hinahanap ng troll si Bang? Exactly. PR nila yun, may mga troll sila. Ba't nyo hanapin si Sara? Na kay Sara ba? Si Sara ba ang DPWH? Naka-freeze na naman ang alindog ko. Ayaan nyo na ang alindog ko, Derek Torres. Ha? Bakit si Sarang hinahanap nyo mga yawa kayo? Nasa kanya ang what? Nasa kanya ba yung pera na pang-budget diyang hayop na yan? Si Bangag ang hanapin nyo, baka nagdodroga na ngayon yun. Bago siya mag-sona. Sana nga mailagay siya sa garapon dahil ma-overdose na siya sa kakasinghot. Oh. I can't imagine mga kapalangga. I can't. Hindi ko maaarok ng aking isipan na na si Sara ay maglakad-lakad sa pilapil. Na si Sara ay mag-swimming sa baha na parang masasabi lang kasi Robredo mag-optics, ganyan-ganyan. Okay? Sabi ni Casey, hindi naman tayo nag-freeze. Huwag niyong itulad, hoy, yak mo, babalo. Okay, nget pa natin mga pangalanan yung mga ulaga kasi lahat naman sila kung hindi babalo, ngiwi, nget pa. Nakita nyo ang mga ang tawag dyan, pulawan. Okay? Ang mga bangagan, my God, ang papangit nyo. Okay? Pangit na yung kaloob-looban nyo, pati labas, nget pa rin. Okay na sana yung nget pa sa labas kasi kapag ang tao, hindi man perfect ang mukha, pero mabuti, gumaganda at gumagwapo na rin, right? Pero kayo, ang sama na nga ng mukha nyo, ang sama pa ng mga
pinagsasabi niyong mga kasinungalingan. Yan ang Team Corimao. That's my word, right? Derek Torres, noong 2015. Team Corimao, Team Kultong Dilaw. Ngayon, Team Pulawan na sila. Okay? So ngayon, mga kababayan, ilagay nyo sa utak ninyo na hindi nila dapat hinahanap si Sara Duterte. Okay? Dahil hindi si Sara Duterte ang presidente. Si Inday, kahit umupo na lang yan at mag-emote-emote, aantayin na lang niyang mailagay sa garapon si Bangag. Dahil yan ang kanyang role. Iaantayin na magurgur si Bangag o ma-overdose o mag-resign or matunaw na lang. Kahit anong gawin nyo, yan talaga yung role niya. At sinasabi nyo, atat na atat magpresidente si Sara Duterte. Of course, kami atat na atat. Dahil bagsak ang inyong amo, negative 27, sobrang sinusukan ng taong bayan. Samantalang si Sara Duterte ay what? Namamayagpag, 57, 58 ang trust rating. Then 49% ang gusto na ngayon as early as now na hindi pa nga, 2 years from now ang election, mataas at gusto siyang maging presidente ng taong bayan. Samantalang ito ay si virus ay nilagay sa garapon. 0.01% chances of winning, 99.9% loser ang Jutang Ginina. Yan ba ang inyong pambato sa 2028? Walang magkakagusto kay virus. Okay? Kahit nga gurgur, walang gustong gumurgur sa kanya. Sayang naman. Dudumihan nyo pa yung kamay nyo para gumurgur kayo ng isang basura. Right? Yan si Bangag, isa rin basura. Yan, wala namang gugurgur kay Bangag. Magugurgur yan, mailalagay sa garapon. Si Sara ang tunay na may death threat. Alam nyo kung bakit? Dahil si Sara, tignan ninyo. Kahit anong gawin nyo, panira kay Sara Duterte, namamayagpag pa rin ang pagmamahal ng taong bayan sa kanya. Pumunta sa Europa, sa Australia, kung saan man. Oh. Sabi ni Palaigit, bad breath daw si virus, madam. Naamoy nyo? Siya nakaamoy. Tangina, mukha naman siyang bad breath, no? Para may laway-laway si Luistro. So anyway, bago nyo hanapin si Sara, mga yawa kayo. Alright? I think, teka. I think, boss, okay. Dali lang, mga palangga. Ha? Panagutin nyo muna si Edwin Guardiola. Isa ako sa unang nag-expose niyan sa inyo. Binabasa ko kasi, di ba? Itong 19 hours ago, na expose ni Leandro Leviste patungkol sa 100, ilan to? How many billion? 20 billion na mga proyekto, okay? Ang sinasabi dito ni Leandro Legarda Leviste, pinakita niya, mga kababayan, ang mga projects. Okay, basahin natin to. Okay, tapos babalikan ko yung mga message ko na nakaraan. Narito ang listahan ng mahigit na 100 billion pesos DPWH project na tila may kaugnayan kay Congressman Edwin Guardiola. Ipinakita ko ang files ni Yumaong Yusek Cabral sa ICI noong November 19 at 20 sa Ombudsman team. Noong November 26 upang ipakita ang umano'y pre-ordering ng mahigit 20 billion na mga proyekto sa 2025 DPWH budget. In-upload ko rin rito sa Facebook noong January 13 upang makita ng publiko at makatulong sa build-up ng kaso o case build-up. Wala, di ba? Mga kababayan, ito yung aking treasure, okay? Itong phone na ito na hindi ko dinadala kahit saan ako magpunta, nasa safe lang to. Nandito lahat ng mga ebidensya ng puting ahas and everything. Here we go. Okay ha, i-research natin si Guardiola. Nakita niyo ba ito si puting ahas natin? Okay, Guardiola. In-expose ko na to sa inyo noon. Alright? Ngayon, in-expose ni Leandro Leviste through Cabral files. January, okay, 2024. Alright. Puting ahas, Saturday, January 2024, 12:25 a.m. Okay?
Ang sabi ko dito, ako pala nag-message. Check all, hindi ako nag-pinorward ko palang pala to. Check all the contractors that Amy is mentioning about. Alam naman natin, puro mga contractors na yan eh. Tao nila, MR. Okay, papakita ko sa inyo to ha. Okay, okay. Ayan o, January 2024, ito yung message o. Nakita niyo ba yan? 2024 pa yan message sa akin. Okay? Para pakita ko lang na 2024 bago pa si Cabral. 2023 pa nga, nagdadadakdak na ako. Alright? Check all the contractors that I'm mentioning about. Alam naman natin, puro mga contractors na yan. Tao nila Martin Romualdez, headed by sila Edwin Garjola and Momo. Okay? Congressman Momo. Okay. Ang sagot, yes. 3 lang ang naka-corner ng lahat ng infra budget project sa Congress. And these are Congressman Garjola, Momo, Zaldi, pinangalanan. Okay, all these 3 are not even regular members of Congress elected by the people in a specific district, but mere party list, So anyway, okay, ito pa. Party list, but we all know that they just pay the COMELEC to get guaranteed seat. All other who would like to get infra projects have to buy from them, not at cost, but already with hefty margin to include share of MR. Kaya Martin Romualdez. Kaya umabot sa 52.5% ang tongpats. Kasi syempre magdadagdag din yung congressman na bumili ng projects from these 3. Okay? Allegedly, si Momo at Garjola at long-time partner long-time partner, wala na. Okay? Long-time partner, Garjola, ayan. At long-time partners na at bagman ni Secretary Manny Bonoan. O, tignan mo si Bonoan. Kaya alam nila ang lakad sa DPWH. At kaya silang inatasan na mag-handle ng infra bukod pa sa marami na talaga silang pera. Si Garjola ay may mansion somewhere in LA. In an exclusive community on top of the hill overlooking the beach. Diba? In-expose ko yan sa inyo. Ako ang unang na-expose. O, tignan natin. Sino to? Edwin Garjola. In-expose na yan ng media. Edwin Garjola home in Newport Beach. Okay? Para lang makita ninyo na ang tagal na ni Marlica nagdadakdak. Ayan, o, Inquirer. O, nakita nyo? Inquirer. Garjola owns 3 California properties worth nearly 1 billion. Records show. Kaya sabi ko, once na mapatunayan ito mga hayop na to later on, dapat bawiin ang lahat ng mga ninakaw nila. Kaya ang ginagawa nila ngayon, puro Sara. Wala, may nakita ba kayo na si Sara may bahay na multi-billion sa Amerika o sa Europa? Wala, di ba? Ang tagal ko na to in-expose. And now, 19 hours ago, the same person na binabanggit ko, na si Congressman Garjola, tuloy natin sinabi ni Leandro, ang 20 billion na ito ay nakatag bilang Senti 20 sa Senti 2025 list mula sa files ni Yusek Cabral na may petsang August 30, 2024 at tila may kaugnayan itong mga proyekto kay Construction Workers Solidarity Party List Representative Garjola. Tila daw. Ang unang proyekto sa listahan ay para sa CWS Multipurpose Hall sa Muntinlupa. Ang ibang proyekto dito ay na-award sa kumpanya ng pamilyang Garjola ng Newington Builders at S-Ang Construction at iba pang ay na-award sa mga kumpanya may kaugnayan sa kanya gaya ng Redicon Trading at City Leon Show. Ang mga proyektong ito ay nasa NCR, Batangas, Laguna, Cavite, ang daming ganito. Bakit si Garjola nakasangkot na 100 billion? Punta nyo lang sa page ni Leandro. Atin basahan ito, napakadami nito. Ang dapat ang nagbabasa nito at nag-scrutinize nito ay ang Ombudsman at Sandigan Bayan. Pero bakit si Garjola namamayagpag pa rin sa Congress? Bakit bakit ayaw siyang
kasuhan ng ombudsman. Bakit inuna pa si Marcoleta? Bakit inuna pa si Mike Defensor na hindi naman sangkot sa flood control? Ginawa nilang plunder yung hindi naman dapat ka-plunder-plunder. Pero si Garjola, namamayagpag. Sabi nga ni Leandro, maaring sabihin, mahigit 100 billion ang mga DPWH projects ng mga kumpanyang may kaugnayan kay Garjola. Ang mga proyekto ng mga kumpanya ng kanyang pamilya ay mahigit 70 billion pesos batay sa listang ito ng mga proyekto mula 2016 hanggang 2025 at sa bilang ng PJIC mula No wonder may bahay sa Newport Beach o 3 houses sa California na nagtototal na 1 billion. Is it $1 billion? Yeah, peso. 1 billion pesos. Habang kayo dyan ay binabaha, nagpapatayan, nagugurguran, ang mga tao na mga demonyo dahil mga walang magawa sa buhay, maliban sa wala nang makain dahil ang utak, wala na silang trabaho, sobrang taas ng bilihin, ang kanilang last resort is mang-hold up, manaksak ng mga rider o yung mga angkas driver, nakakapiranggot na nga lang ang pera ng mga rider na yan, gugurgurin pa ng mga demonyong adiktus na kumalat, dumami, nagbalikan ng masasamang damo dahil kay bangag. Pero ito tahimik sila, ayaw nilang imbestigahan itong 100 billion allegedly na binabanggit dito ni Leandro at binanggit ko na sa inyo yan in the past. 2023, 2024 to be exact, yung binasa ko kanina. Hindi pa nakakasuhan. Pero sinong uunahin? Ang mga senador na nanindigan laban sa mga bangag. Gusto nilang ubusin at na ngayon natatakot si bangag na mailagay sa garapon? Actually, wish ko yan, na mailagay na si bangag sa garapon na para matapos na siya, para si Sara na ang maging presidente kasi yan naman ang nakalagay sa konstitusyon. Dahil adik naman si bangag, hindi naman siya gumagawa ng trabaho niya, puro kapag nanakaw ang ginagawa niya dahil nananalaytay sa dugo niya ang pagiging kawatan, nag-a-addict siya, i-wish na lang natin kung wala nang kwenta ang buhay ng isang tao, pabigat na siya, i-wish na lang natin na malagay sa garapon, pumantay ang kanyang mga paa dahil sa kanyang pag-a-addict, dahil wala na siya sa hulog. Maliban pa sa expose ni pangalan nito ni Leandro, ang expose ni Chavez Singson. Kahapon may nirelease na video. Panoorin nyo dyan, sinare natin. Compilation. Sa mga kasinungalingan ni Bangag, hindi tayo magano, hindi tayo babalik sa ICC, ganyan-ganyan. Hindi ko pahayaan na litisin nila ang Pangulong Duterte. May mga ganyan sa statement, di ba? Doon sa video na kinumpal ni Manong Chavez. Then later on, pinakidnap ang Pangulong Duterte. Kaya deserve ni Marcos Jr. na mailagay sa garapon. Dahil maliban sa may saltik na ang kanyang system at may saltik na rin yung pag-iisip niya. May mga saltik sila. Ang maletagang mga hindi yan matitino. Bakit? Kung nasa tama kang katinuan at mahal mo ang bayan, hindi ka magnanakaw. Something wrong with your head. Diba? Kriminal ka dahil bakit? Ang ninanakaw mo na bilyon-bilyon, katulad ng mga lahat ng maletagang, ay nagdudulot ng baha. Pag nagdulot ka ng baha, may malulunod, may magugurgor, may mawawala ng bahay, magkakaroon ng displaced, pagkalugmok o pagkawatak-watak ng mga pamilya, dahil ang iba na anod na sa bahay, hindi na alam, natangay na yung bahay. Ang reason ay ang maletagang because they're sick. Sick sila at adikto sila sa pagnanakaw sa kaban ng bayan. Di ba?
Yes, something wrong sa brain cells nila dahil walang matinong tao na gagawa ng kasamaan. Kasi kung matino kang tao, takot ka na makulong dahil nagnakaw ka sa kaban ng bayan, maraming namatay, right? Hindi ka magnanakaw. Pero ang kanilang sakit is addiction sa pera ng bayan. Pagnanakaw, pagnanakaw, pagnanakaw. At sa lipunan, sa mundong ito, wherever you go, pag nagnakaw ka, katulad ng Korean First Lady, right? Was it Korean First Lady yung nakulong na? Pero sa Pilipinas, si Lisa Tanas ay napatuloy pa rin ang pagnanakaw. Si Bangag, patuloy pa rin ang pagnanakaw. Samantalang yung mga nagnakaw, like sabi ko nga sa Korea, hanapin ko lang yung article na yun na pinost natin. Mga kababayan, may batas sa kanila pero sa atin, walang batas-batas. Patuloy, South Korean ex-First Lady sentenced to 7 years for bribery. Ano ang ginawa nito? Tumanggap lang siya ng jewelry as gift, as bribe. Pero si Lisa Tanas, hindi lang gift ang tinatanggap niya. Ninanakaw niya ang pera ng bayan. Sa Bureau of Customs, si Bangag, agriculture, yung smuggling nila, hoarding nila. Sabi ko nga, kahit adtarin mo ng pinong-pino ang bilat ni Lisa Tanas at ilagay mo sa garapon, kulang nakabayaran. Dahil sa mga namatay, mga nasiraan ng ulo, kaya ng gurgur. Di ba? Naging kriminal sila. At nagkandamatay ang ating mga kababayan. Yes, kasalanan ng Bangag administration dahil bilyon-bilyon ang ninanakaw nila. Tapos ang mga pulawan ang hahanapin si Sara Duterte. Nasaan si Sara? Pero si Bangag ayaw niyong hanapin? Wish ko lang na mailagay siya sa garapon. Ako, pinipray ko yan. Na malagay sa garapon ang demonyo para makita niya na yung mga demonyo niyang pamilya. At yung vlogger nilang nailagay na sa garapon. Right? Yan, mga kababayan. At lang maletag ang dapat mailagay na kayo lahat sa garapon. Sana, no? Kung meron ganyan parusa, ilagay sila lahat sa garapon. Diba? Mga walang hiya talaga. Okay. So, yung mga media, sabi mo, Kato, biyere ko, kate ng boko. Wala na talaga tayo maasahan dyan. Mga palangga, wala na tayo maasahan kasi magkakasabot na nga yung mga hayop na yan. Sabi ni Bebang, ayaw ko makita ang mukha ni Bongit. Okay? Now, mga kababayan, okay? Then, next, after Monday, no Tuesday, babalik naman sila sa hearing. Sa impeachment nila kay Inday Sara. Maririnig na naman natin, mga kasinungalingan. Ginawang testigo ang mga sinungaling, si Lotok na yung utak, si Tibag na yung utak. Sino yung isa? Yung unang sinungaling? Ano pangalan ng isang hayop na yung yawa na yon? Who's that? Yung una nilang sinungaling. Samantala, ang sa flood control, ang mga testigo na Brave Marines, ayaw nilang bigyan ng pansin. Kasi nga, anong expect mo? Maleta gang sila. Sila po ay sindikato. Right? Kaya ngayon, wala nang, okay? Yeah, wala nang kwenta talaga, sabi ko nga sa inyo, ang mabuhay sa Pilipinas hanggat Bangag ang namumuno sa bayan ninyo. Paulit-ulit na lang tayo ang mga pinagsasabi dito ni Maharlika, si Kalilong, Karyang Hilas, thank you for that. Si Kalilong na sarat ang ilong, okay, na sinungaling. So nagtestigo-testigo na yan sila dun sa kanilang mini trial, di ba? Noong April, nakita ko nga dun sa video. Nagtestigo-testigo na yung mga hayop na yan. Pero again, sabi ko nga, ang ating mga sundalo, mga kababayan, ay ayaw nilang pakinggan na nagsiwalat na mismo nag-deliver, umamin na sila ang nag-deliver ng pera, ng mali-maletang pera papunta kay Sandro Marcos, kay Bangag, kay Satanas, kay Pangandaman, na-appoint pa si Pangandaman, si Bersamin yung hayop ka, Bersamin, gurang ka na, sana malagay ka na rin sa garap mong putang ina kayong lahat. Sana hindi na kayo makahingang mga hayop kayo, dahil wala na kayong ginawa kung di magnakaw sa kaban ng bayan.
Eto ngayon, mga kababayan, and now, you talk about SONA. SONA, sige nga, anong sasabihin ni Bangag? May napakain na tayo sa walang gutom ng pagpag. Ganon. Nagbigay na tayo ng mga bukbuking bigas na underweight mula sa 10 kilograms, ikat natin ng 7 kilograms or 8 kilograms kasi ninakaw namin ang 2 kilo para sa mga pamilya mong kawatan. Ba? Ganon ba? Ganon ba ang magiging SONA ni Bangag? Patuloy na bumabaha ang ating bayan. Pero hindi dahil sa nagnakaw kami, kundi dahil sa climate change. Di ba yun yung mga kasinungalingan niya? Kaya nagbaha after nung fact check siya dahil sa climate change. Then meron pa siya yung nabangga ng barko ang flood control, right? Kaya tayo binaha kasi nabangga ng barko ang flood control, what do you call that? Yung infrastructure. Puro ganon. Ano sasabihin ni Bangag? Yung aming attack dog ay namatay na. Kaya dapat sikapin natin ang krimen sa Pilipinas ay dapat, puro gano'n ang putang ina. Ano na sabihin mo? Ang utang ng Pilipinas ay umabot na ng 18 trillion kasi ninakaw namin. Sige nga, ano ang pwedeng sabihin ni Bangag? Pinakidnap ko ang Pangulong Duterte. Pinadalhan ko ng assassin si Bangag. Si Bangag pa rin nagsasalita, no? Pinadalan ko ng assassin si Maharlika para tumigil na ang kanyang ngangabels. Di ba? Yung kasama namin na adiktos na kapwa ko, na si Tanto ko ay nagurgur na dahil adik na katulad ko. Yan ba? Niloloko namin ang mga Pilipino. Binibigyan namin ng lugaw, binibigyan namin ng bukbuking bigas para kunyari may ginagawa kami. Ano yung tangible evidence na ginawa ni Bangag? Wala, mga kababayan. So it's time na malagay siya sa garapon. Ano nasabihin niya? Grace, guard. Meron po tayong 5,500 flood control sa aking panaginip. Maybe I can make contra SONA. I'll try my best. Yes, SONA, state of nothing achieved. Tapos ang nasabi ng Bangag, ano ang sabi ni Castro, ni Taratara? Kung gusto niyong maayos ang bayan, parang ganun konteksto, bakit kailangan ninyong mag-rally? Hello? Bakit hindi nyo kami tanungin kung anong problema? Putangin na ninyo. Sinabihan ka doon sa Canada, Taratara. Diba? Hindi ka naman kinuyog doon, nagpakalat lang kayo ng fake news. Minura ka lang. Nasabihin kay Bangag, yung pagnanakaw niya. Dininig nyo ba? At freedom of speech and freedom of expression, hayop ka. Para sabihin mo, bakit nagrarally mga tao? Dapat kausapin na lang kayo? Kita nyo mga palangga, takot sila. Who knows? Baka mailagay sila sa garapon lahat. Right? Sabi ni Kariang Hilas, yan, pwede isama niya sa SONA. Mga kababayan, ang aking experience sa California, ang buli ko ay winasak ni Mr. Tubig. Gusto niyo ba ganyan yung SONA ko? Ako ay tumuwad sa California. Sabi nga ni Dean at ni Mr. Tubig, ay tinuslok ang buli ko. Ay, nako mga kababayan, ano ang meron sa Pilipinas? Bakit kayo ay ayaw manindigan? Ano kayo mag-comment para, i-share nyo? Anong nyo? Pwede nyo ma-share sa SONA, counter SONA natin. Diba? Biniimbitado nila si Inday Sara. Nasa ibang bansa naman si Sara, pero imbitado pa rin siya. Sabi ng mga Bangag. Bakit pupunta ba si Sara sa tingin nyo? Last 2023 pa hindi pumunta si Sara. Sinong makikinig dyan sa SONA ang kadyutahan, kasinungalingan? Even si Senator Padilla nagsabi, hindi siya pupunta kasi wala naman siyang gagawin doon. Wala namang importanteng something. Right? Ang pupunta yung mga maleta gang. Anong oras ba yung SONA niya? Pagtsagaan ko maggawa ng script ngayon. Alright? Hindi naman ako bayad. Mag-spend ako ng pagkahababang script.
Alright. Pero okay na lang yan para sa bayan. Mahirap kasi talaga, rhyming pa di palang ganyo yan eh. I need time. Alright? I need time to do that. But I will try my best. Sige, magsulat tayo ng script. Counter Sona. Gusto niyo ba yung mga, mag-comment kayo dyan, mag-share kayo kung ano pang mga sasabihin ko. Tayo ngayon ay may mga proyekto na walang gutom. Okay? Walang gutom pero tingi-tingi lang ang mga lugaw para hindi halata. Tipid-tipid lang para makapag-optics tayo. Monday 3 p.m. Okay. Monday 3 p.m. daw ang zona ni Bangag. Tatapatan natin yung hayop na yan. Ay, nako mga kababayan. What else? Nagsampa ng kaso kay Tambaloslos. Wala yun. Nancy Trinidad. Palangga, kumusta ka na? Miss mo na ako, no? Ayan, nagpadala ng diamante. 1,000 joules. Joules, okay? Joels, man si Joel Traidor. Thank you Palangga for that. Right? Yeah. What else? Gagamitin ng PNP ang lahat ng mapayapang paraan upang pigilan ang pagsunog ng effigy sa zona. Oh, nananakot sila. Gagamitin ng PNP ang lahat ng mapayapang paraan upang pigilan ang pagsunog ng effigy sa zona. Noong panahon ni Pangulong Duterte, ilang effigy ang sinunog ng mga demonyong mga kaliwang grupo. Hinahayaan lang ni PRRD magsunog sila. Pero ngayon mukhang may pagbabadya. Right? Kahit si Trump, ilang beses ang effigy mga sinusunog dito. Di ba nakikita nyo? Tapos si Bangag, pipigilan nila. Manggigipit sila sa araw ng SONA. Wala na kasi talagang tama ka doon, Ma'am Maribik. Sino ba yung nag-comment kanina? Okay? Wala nang peace and order sa Pilipinas kasi puro na pang haharas, panggigipit ang mga bangag. Oh, ang sabi ng PNP today, if someone will burn things, it's not allowed. As a matter of fact, not only effigies, burning anything is not allowed. Nananakot sila. Di ba? Eh kung ang impyerno ang sumunog sa inyo, hindi pa rin allowed yon? Wish ko lang, sunugin na kayo sa impyerno. Right? Ayun na, pinipigilan na nila mga kababayan. Ito'y pagbabadya, namin ang warning nga nila, yung mga magsusunog ng mukha ni Bangag. Sayang, ano? Ano kayang pwede kong sunugin dito? May mukha pa ba si Bangag? Sinunog ko na yung ano niya eh. Yung ginasusan natin, Nancy Trinidad, yung ginasusan nating standing ni Bangag na $150 ba yung pagawa ko doon? Wala na, nasunog ko na eh. Wala na akong masunog na effigy. Sabi ni Orderly Mas, Malika, may SONA ka ba sa Monday? Anong araw dyan? Saturday pa lang? Oh, sige, gagawa ko ng SONA. As you requested, okay, I will do the ano. I will follow. Gagawa tayong kontra SONA. Madali lang to, kayang-kaya ni Palangga to. We will exhaust all peaceful means to stop this. This is an illegal act. If not, we will have to act more decisively, he added. Okay? Sabi niya. Noong 2023, nagsampa ng reklamo ang Quezon City Police District laban sa isang artist ng militanteng grupo ng Bagong Alyansang Makabayan matapos sunugin ng effigy ni Pangulong Bangag. Sa ikalawang, ano na nangyari doon? Kita ninyo? Meron palang sinampan sila. Alam mo, kahit na mga kaliwang grupo na yan, mga kababayan, I don't know, hindi ko alam ang batas dito, pero mga kapalangga, I hope may sumagot dito sa kanila. Kahit susunugin na naman ng effigy, di naman mukha ni Marcos sa susunugin. Buti sana kung mukha niya, di maraming magpifiesta. Double celebration, di ba? Hindi naman, mga kababayan, susunugin literal. Pagsasalarawan ng outburst ng galit, alright, ng mga taong bayan sa isang bangag na pangulo. Pinipigilan lahat. Oh. Yan ang utos ni Bangag kasi ayaw nilang masunog na sasaktan sila. Pues, may susunugin tayo sa araw ng counter SONA ko. Abangan. Ayaw nyo ha, ako susunog ng mukha ni Bangag.
Bubuksan natin ang fireplace. Kahit mainit sa California. Mga tanginan to, mga jutang ginimis na to. We will not allow some people to mix the rallies just to start or instigate violence. We will exercise what is just, what is fair. Oh, shut up, PNP. You exercise what is just? Yung pagnanakaw ni Bangag. Just ba yan? Fair ba yan? What is fair na lawful manner to stop whatever they are planning? Bullshit. Yung pagnanakaw ng Maleta Gang. Yung expose ni Leandro, expose ko, expose namin lahat. Just ba yan? Fair ba yan? Nakasabot yung mga putang ina dyan sa Maleta Gang na yan? Ito naman kasi itong mga kakaliwang grupo, wala naman talaga kayong pinaglalaban. Siguro matutuwa ang taong bayan kung ang mga ginagawa nyo ay talagang yung literal na nasa impyerno na sila. Diba? Dapat yan ang mga ano nyo. Yung inyong mga advokasya, magdasal kayo na talagang nasa impyerno sila, nasa literal na impyerno. Hindi yung ganyan-ganyan lang. Well, iba dyan bayaran. Diba? No, takot si Bangag. Imagine mo, Bangag, natatakot ka, effigy lang. How much more kung nasa impyerno ka na, baka iyak-iyak ka. Lisa, Lisa, yung buli ko. Sinulugsog ni Judas. Alam mo, Satanas, Bangag, kahit nasa impyerno ka, bubuliin ka ni Satanas. Yung sungay ni Satanas, ipapasok sa buli mo. Yan ang mangyayari sa'yo. Dahil sa pagnanakaw mong putang ina ka. Okay? Kulang ang buhay mo, Bangag. At Satanas, Sandro, lahat kayo, mga hayop kayong magnanakaw sa kaban ng bayan. Kulang kahit sa impyerno kayo dalhin, kulang na kabayaran. Kung may impyerno dito, mas impyerno matas, yung pinakamataas na impyerno, doon kayo nababagay. Yung talagang sobrang impyerno. Meron bang ganon? Diba? Kung meron pang pinakamainit sa impyerno, doon kayo nababagay. Dahil sa pagnanakaw nyo sa kaban ng bayang mga hayop kayo, ngayon takot kayo, effigy lang ang susunugin, takot sila. Bakit? Okay, shout out. Magpa-viral tayo. Hashtag, ano ba ang hashtag natin? Lahat ng meron kayong memorabilia na galing kay Bangag, yung mga ano dyan ano dyan, yung mga Bangag, dating Bangag, magsusunog tayo ng mukha ni Bangag, t-shirt man yan. Alright? T-shirt man yan, mag-aapoy tayo ng sunog ng mga sunugin natin yung mga ginastosan natin, atin naman yon. Sunugin natin yung pagmumukha niya. Hashtag, mag-suggest kayo. Fire, sunog, mag-isip ako mamaya. Actually, hindi tayo makapag-isip ngayon ng mabuti. Dahil nanggagalit na naman ako. Alright. Nasaan? Ito pala, may article. Nasaan na ang pangako ni Bangag na 40,000 na bagong classroom? Alright? Si Eloy Macros tawa ng tawa. Nakakapagod na po, madam. Kasi hanggang SOCMED lang ang Pilipino, sabi ni Rachel. Yeah mo, Rachel. Huwag kayong Rachel. Basi bala, basi bala malagay siya na tanan sa garapon, tanan-tanan. Who knows? Tignan mo yung nagpakalat ng kasinungalingan kay Inday Sara sa akin, di ba? Sino mag-akala na ilagay siya sa garapon? Naniniwala ako na sa mundong ito, lahat ng kaputahan na ginawa mo sa buhay mo, lalo na yung paggigipit, alright, ay may kabayaran. Buti sana kung katulad ni Alpot na nagputa na walang makain, tas nagbagong buhay. Baka patawarin pa siya ng Diyos dahil kapit sa patalim. Pero kung nagputa ka, tapos mangsisira ka ng tao, right? Sabi nga, hindi na naman tayo judge. Sasagutin natin ang kanya-kanyating kasalanan sa mundo sa Diyos pagdating ng panahon. Pero sabi ko nga, itong mga bangag na ito, nagnakaw na sila. Mga kababayan, nung panahon ng tatay niya, hindi pa rin natatapos yung pagnanakaw nila. Binudol nga tayo. Akala natin yung mga gold bars isusuli ng mga ninakaw nila. Yung bill of lading nakakapal, sabi ni Imelda, makakabayad sa buong utang ng Pilipino. Diba? Nabudol tayong lahat doon. Ako talaga, wishful thinking ko yun. Sinabi ni Imelda Marcos na ang kakapal na mga bill of lading na pinakita niya sa interview
Lahat yun, mga ari-arian na para sa Pilipino, babayaran ng utang. Nasaan na? Budol na tayo. Di ba? Mga Talyano Gold. Nasaan si Janjan? Magta-Talyano Gold ka pa rin ba, Janjan? Bangag ka pa rin ba? My God. Okay. Hindi ko naman sila pinapanood. Puro ka Talyano Gold. O, nasa na yung Talyano Gold? Na isuli ba sa halip ang mga ginto natin, ibinanta nila, ayan, nasa kanila na naman yan. Yes, kulang ang buhay nila. Kaya sabi ko sa pinakamainit na impyerno, kulang. Ilagay ang mukha ni Bongbong Bangag sa dartboard, pwede rin. Pwede rin target, no? Ay, meron akong gagawin. Basta ayoko na muna sasabihin. Baka maudlot. Okay, balikan natin. 40,000. Noong nakarang State of the Nation address ni Bangag, nangako siya ng 40,000 na silid-aralan. Asan na? Anyari? Anyari ngani? Ba't ba nag-uso yung ngani na yan? Yung 1 billion houses a year na pinangako ni Bangag, asan na? Anyari? Kasi ninanakaw every single day ang buhay. May sports car na raw. O ba? Dapat yung imbestigahan din yung mga yan later on. Alright? Magpaliwanag sila kung saan sila kumuha ng yaman nila, no? Yung mga Bangag supporter. Alright, baka galing sa Talyano Gold. Hindi kaya galing sa Talyano Gold. Okay, ginawa ang pangakong ito habang patuloy na kinahaharap ng bansa ang kakulangan sa silid-aralan. Well, anyway, mga kababayan, wala na talagang pag-asa ang bayan natin. 40,000 na school classroom. SONA, di ba? Shout out nga ni kay Mark. Shout out man nga ni Mark. Uy, Habib, kumusta ka na, Inday? Kumusta ka na, Palangga? At si Eva. At si Boyet. Pera Ebras. Alright? Ito wala nang laman. Sona. Nasa na pangako ni Bangag? Ano pa? Asa na yung sinasabi niya sa akin nung na-interview? Magkakaroon tayo ng mga regional hospitals. Binabati natin ng happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Hazel Clarice. Happy birthday, Hazel Clarice ng Montreal, Canada. Happy birthday to you from your beautiful mother. Alright. Alright, mga kababayan. Tignan mo to. Natapuan pa. Wag na itong mga patay-patay na to. Alam natin, marami na nagugurgur sa bayan natin. Walang nakikitang banta sa seguridad ni Bangag. Bakit 20,000 ang kapulisan? Na inahanda ni Bangag at takot na takot kayo. Who knows? Baka ma-overdose si Bangag at tuluyan nang mailagay sa garapon. Di magpapalitsyon ako. Kahit malang litsyon dito sa Amerika. Litsyon na lang. Pwede naman siguro litsyon kawali, no? Kasi calorie deficit diet tayo ngayon. This is my 16th day and it's very effective. Konti na naman pinayat ko. Pero very effective. Hindi na ako makain ng tinapay, hindi na ako kumain ng baboy, kung meron ng pakurot-kurot na lang. Diba? Yung kinain ko kanina, lettuce lang at saka tofu. Pero di pa rin ako nagugutom. Yun ang kinain ko the whole day, mga palangga. Sana all ngani. Sana all ngani. Yes, 40,000. Yes, dear. Ang pinangako niya, Johnson, natunaw na. Johnson Mia. Ipinagpapatuloy ng Pilipinas ang pakikipag-ugnayan sa US matapos ang bagong taripa sa mga export, sabi ni Clarissa Taratara. Basahin natin to We take note of the US decision and respect its processes, sabi ni Taratara during the review. However, we emphasize that the Philippines has a strong policy against forced labor.
Okay, yan ang sinabi ni Castro. Mga kababayan, ang nakikita ko talaga dito, sinampal talaga siya ng 12.5%. Hindi si Bangag, kayo lahat dyan, kasi lahat kayo dito. Well, si Bangag talagang sinampal. Kasi, okay, ang sinasabi ni Castro dito, ang Pilipinas has strong policy against forced labor. Hindi natin nakikita yun sa mga probinsya. Naniniwala naman ako dito, pero ang sinasabi dyan ng US government, especially ni Papa Trump ko, yung mga materials, let's say from China, na gumamit ng forced labor dun sa bansa nila na in-import papuntang Pilipinas. Right? In-import natin. Alright? Tayo ang importer. In-import from China na ginamitan ng forced labor sa China or sa iba pang mga, not necessary na China. Yun ang sabi ni Trump, gaga ka talaga, Castro, hindi ka nagbabasa, hayop ka. Alright? Tandaan mo yan. Pero I think, pwede kasi maging considerate kami na dito sa Amerika. Kasi when you talk Trump, kasama ako doon. Kasi whatever na mapakinabangan ng Amerika sa iba't ibang mga bansa, may pakinabang din kami mga citizens. Right? Because isa kaming gobyerno. So ngayon, ang nakikita ko, sinampal talaga siya dahil, what? Dahil siguro sa ICC? Baka nagmatigas siya na, okay, tignan muna namin. Kasi nga nakikipagsabuatan si Bangag sa ICC. Sa mga tiwali doon, pati for sure kay Karim Khan nakipagsabuatan siya. Kasi si Karim Khan, na tinanggal na out of 80, I think 80 ang bumoto. Yeah, kung tama ang recollection ko sa news. 80 na state members ang nagboto na tanggalin siya dahil ng dila siya ng tenga, nang waras siya, ng sexual chuchu siya, di ba? Nakipagsabuatan si Bangag dyan. Alam ni Trump yan, Diyos ko po, you know? So tingin ko, possible yun. Although, sinasabi lang na the reason why na nagpataw si Trump o kami ng 12.5% na taripa sa mga ini-export ninyo, mga kababayan, ini-export dito, ay, nilalabas, X, meaning X palabas, im papasok. Yan lang ang tinandaan ko noon, nag-aaral ako ng Economics 101. Export, import. Pag X, labas, exit. Pag im, I, inside, right? Papasok, okay? Di ba? So ngayon, mga kababayan, ang nakikita natin talaga dito, may kinalaman to sa ICC. Kasi biglang pumunta si pumunta si Marco Rubio. Right? Talagang doon sa Pilipinas, in-insist niya na, sinabi niya sa speech niya, na ang even before siya pumunta ng Pilipinas, na ang makikipag-ugnayan na mga bansang allies ng Amerika ay pwedeng isanction. Maybe that's part of, sanction ang parts of parusa na ginawa ng, namin, ng Amerika, dahil nga sa pakipagsabuatan ni Bangag. Di ba? Ano yung opinion? Ano yung pakipagsabuatan ni Bangag sa ICC. And who knows? Na, today, 24? Yeah, yesterday, Venezuela ay nag-withdraw na ng kanilang membership sa ICC. Well, we all know naman na Venezuela ay dinukot nila kinuha si Maduro dahil sa mga issue din nila doon, right? Kaya-kaya ng Amerikang buwagin ang ICC. And who knows? Kasi si PRRD at saka si Trump ay, magkaibigan naman yung mga yan. Hindi natin alam, syempre kung may mga plano man yan, behind the scenes, hindi naman nila sasabihin yan. But I'm very positive na mabubuwag na yung, kung sino man yan, matatanggal na yung mga lahat ng yan. Kasi kaya talagang may 3 years pa si Lolo Trump. Di ba? Kayang-kaya talaga. Kaya ito si Castro, sabi niya, si Clarissa Taratara, sabi niya, we will continue engaging with the US while reviewing the coverage of the exemption of their impact on Philippine exports. Tarantado, kausap na ni Bangag. After na mag-usap, kay allegedly, kasi di naman natin nakita na nag-usap-usap talaga, pwedeng drama lang ng Bangag. Nakapag-usap daw si Trump, since doon na si Rubio, okay, katawagan natin si Lolo Trump. Magkumustahan kayo. Gago! Mga gago kayong mga Bangag. Then after 12.5%, pinatawan kayo ni Trump o ng US Trade Department.
Anong ibig sabihin yan? Hindi namin kayo kaibigan. I'm just talking sa bangag lang Dahil gago ka bangag. Gusto mo makipag-away sa China tapos sumbong-sumbong ka. O, di ba? Sabi niya kahapon, mention niya kay President Trump yung pangbubuli daw ng China. Sabi ni Lolo Trump, hindi natin alam kung sinabi talaga ni Lolo Trump o gumawa lang sila ng kwento. Oh, we will raise that to President Xi pag nagkita kami sa, I don't know kung kailan sila magkikita. Right? Yun, mga kababayan. What else? Sabi ni Castro, the United States had a forced labor. No. Wait a minute. Okay. Ipinataw ang karagdagang taripa matapos sabihin ng Office of the United States Trade. US Trade Department na nabigo ang Pilipinas na magpatupad ng epektibong ipatupad ang pagbabawal sa pag-aangkat ng mga produktong ginawa gamit ang forced labor kasunod ng ilang buwang investigasyon sa investigasyon sa 16 ekonomiya. What the fuck? Baka countries ito. Anyway, mga kababayan, pag-angkat, di ba? Pag-angkat ng mga produkto mula sa iba't ibang bansa, particular yung China, na gumamit ng forced labor. Hindi nabasa ni Castro yun kasi attack dog siya, tanga-tanga talaga siya. Bobang abugaga. Yes. Sabi ni Opinion PTV, go lang po tayo, mahal na Marlica. I love you to Palangga. We've been together for 34 months. Wow. Okay. Nagbablog ka rin ba Palangga? O i-follow niyo si Palangga. Dahil kay 34 months na kami magpalangga. Alright? Thank you. I can't believe it. Thank you. Naminahal mo ako ng 34 months. For sure, more than that pa. I-light na lang natin yung usapan natin kasi nakakagigil talaga itong mga to. Alright. The United States has had a forced labor import ban for nearly a century and rigorously enforced it. It's past time for our trading partners to do the same. Sabi ni Trade Representative Jamieson Greer. O, yun. Ang sinabi, huwag suportahan ang mga ang mga produkto na ginamitan ng forced labor. Yan ang nakalagay dito, mga kababayan. Kaya, ang sabi ko sa inyo, dapat na talagang mabuwag o malagay sa garapon ang lahat ng maletagang. Kaya ang ICC, hopefully mabuwag na at mapauwi na ang PRRD. Hopefully ito ay mga sunod-sunod na ito, mga behind the scene, mga gawa ng langit, gawa ng Diyos para mapanagot si Bangag sa pakikipagsabwatan niya sa ICC kay Karim Khan na natanggal na, although mag-a-appeal pa daw siya, dahil sa pang-aalpot sa kanyang intern. Kaya yung mga alpot, magbagong buhay na kayo. Tama na yan. Ang pang-aalpot nyo noong kabataan kayo, itigil na yan. Magbalik loob na kayo sa Diyos. At magtutok na kayo sa pamilya ninyo. Right, Shirley? Naaliw ako sa mga flower na ganyan, ha? 30 Joule. Bago daw yan na ng YouTube. Alright? From Espanya, Sona, Shotay, na si Alicia. Asama ko ba siya? Sama ko ba siya? Gargor? Hayaan mo na. Sige. Depende. Pag-isip natin kung isasama natin siya. Sabi ni Marivic Paxelic